Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church, Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras muli po tayo magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral na mga salita ng Diyos. Sumain niyo po mga kababayan ang kapayapaan ng Panginoon sa paggising natin sa umagang ito. Nawa ay patuloy nating madama ang pagmamahal, kalinga ng ating Panginoon sa anumang sitwasyon ng ating mga buhay. Maaari ang ilan ay may mga pagsubok na kinakaharap, mga hamon sa ating buhay, mga pagpapala man o mga kapighatian. Nawa ay madama natin ang pag-ibig ng ating Panginoong
Hesu Kristo. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ang programang ito ay purely spiritual program, hatid po sa inyo ng United Pentecostal Church Bulan, na kung saan tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan sa patuloy pong pagtangkilik sa programang ito tuwing madaling araw. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Salamat po sa Panginoon sa kanyang patnubay at gabay. Napakabilis ng isang linggo, mga kapatid. Kaka-Lunes lang, ngayon po ay Biyernes na naman. Ganun pa man, salamat sa Diyos sa bawat araw na tayo ay pinagkakalooban niya ng buhay, pagkakataon na siya ay paglingkuran, at upang magampanan natin ang ating mga tungkulin sa pamilya, sa komunidad, at higit sa lahat, tungkulin para paglingkuran ang Panginoon. Sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga messages ay pwede po kayo mag-text sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. At good morning sa ating tatlong kongregasyong pinangangasiwaan dito po sa UPC Bulan Church. Good morning sa ating mga kapatiran dyan po sa UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Ganon din ang ating congregation dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino Bulan. I-bless po kayo ng ating Panginoon. At dahil ngayon po ay araw ng Biyernes, mamaya ay may mga hiwa-hiwalay po tayong Bible study. Alas 2 ng hapon, dyan po ang ating Bible study sa Labini Family, dyan po sa lugar ng Biton, Magallanes. Praise the Lord. Good morning sa ating mga kapatid, dyan po sa lugar ng Biton, Magallanes, ang Labini Family, Broselo Family, Bueson Family, Del Monte Family, at lahat ng mga dumadalo po dyan sa gawain ng Panginoon, at maging ang mga naging visitors po natin last Saturday service dyan po galing sa Biton. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At mamayang alas 9 ng umaga, mayroon pa akong Bible study dyan sa Kasim Family. Good morning kay Sister Jana and Sister Salve at ang inyong buong family, si Tatay Buddy. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pupunta po kami dyan sa inyong tahanan mamayang alas 9 ng umaga. Kung kayo po ay nariyan, paki-inform lang po kami kung nasa hospital ba o nasa tahanan, Sister Jana, para po sa ating schedule for Bible study. Tanggapin niyo po ang kagalingan mula sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. Patuloy tayo, mga kapatid. At mamaya namang alas 6 ng gabi ay Bible study dyan kina Sister Nanette and Brother Oli dyan po sa Palumanya Family sa Barangay San Vicente. At kung di ako nagkakamali, dyan din po sa Santa Remedios sa Soledad Family, meron din pong Bible study ng alas 5 ng hapon. So hiwa-hiwalay po, maliban dyan mayroon pa po atang ibang mga grupo na may Bible study sa araw ng Biyernes. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid, sa inyong walang kapagurang pagtupad sa ating ministeryo na ang Panginoon ay patuloy nating maipakilala sa buhay ng maraming mga tao na maaring nadidiliman, ngunit si Kristo ang maging ilaw sa kanilang buhay. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Ipinag-aanyaya po namin sa inyo ang ating mga pagsamba na ginagawa sa United Pentecostal Church. Bukas, araw ng Sabado, ang ating pagsamba dyan sa UPC Magsaysay. Thank you for watching. Si Brother Felix Musa, thank you for watching from Saudi Arabia ata ito, mga kapatid. Okay, paki-clarify lang po. Thank you for watching. Si Brother Ronald Galang Hipolito, thank you for watching. Sister Inday Bodyong Mansinubao, thank you for watching. Brother Danny Ocampo, thank you for watching.
Salamat din po kay Sister Christy Disuyo, si Sir Ray Galo Sr. Praise the Lord. Sister Divine Espela Guyal, Sister Rebecca Montemor, Sister Ellen Sampan del Rosario. Yoso, thank you. Praise God. At for the prayer and guidance, Pastor. Okay? Thank you at pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging aming tiyahin, si Mamay Edin Nabua. Thank you for watching. Ganda Sister Maricho Albao sa lugar po ng Masbate. Praise the Lord. So pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So by this time mga kapatid, tayo po muna ay manalangin upang hilingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, kami po ay dumudulog sa iyong harapan sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami sa iyong patnubay at gabay, sa mga pagpapala mo, pribilehiyong maglingkod at gumawa ng mabuti ayon sa kalooban mo. Panginoon, salamat sa umagang ito na kami ay iningatan mo sa buong magdamag at binigyan mo ng kalakasan sa umagang ito upang patuloy na maibahagi ang iyong banal na salita. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming bansa na nahaharap sa mabibigat na mga sitwasyon ay bunga ng wisdom at guidance na nagmumula sa iyo. Panginoon, wag mo pong hayaan ng aming mga leaders from national level to barangay ay gagawa ng mga desisyon na para lamang sa kanilang sariling interes, kundi bagkos ito ay dapat para sa ikabubuti ng buong bansa at lahat ng aming mga kababayan ay magkaroon ng pakinabang. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin din po namin ang mga may taglay na karamdaman, mga pagsubok na kinakaharap sa buhay. Ikaw po ang magkaloob ng katugunan, Panginoon. Dalangin namin ang kagalingan para kay Brother Pando Gotis. At habang sila ay nakasubaybay ngayon sa radyo, habang sila ay nasa kanilang tahanan, ipagkaloob mo po ang kagalingan sa kanya. In the name of our Lord Jesus Christ. Ganon din, Panginoon, kagalingan para kay Sister Jana Kasim sa Barangay Managanaga. Ipagkaloob. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang aming mga viewers online at maging ang aming mga listeners on air. Patuloy na ibukas mo po ang kanilang kamalayan sa mga espiritual na bagay. Maraming salamat po sa iyo ang papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. At victory report, mga kapatid, salamat sapagkat kahapon ay muli mayroon pong isang nagpasya na magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Welcome to the Kingdom of God, Brother Glenn Gulyoso. Pinsan ko pa po yun, mga kapatid, na siniran po natin ng Word of God about one God and baptism in the name of Jesus Christ. At kahapon, he decided to be baptized in the name of Jesus Christ. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon sa katagumpayan na ipinagkakaloob ng Diyos sa gawain ito ng United Pentecostal Church Bulan. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay magbasa ng salita ng ating Panginoon. Ating pong pag-aaralan ang ilan sa mga kadahilanan kung bakit ang isang bayan, bansa, pamilya, angkan ay nagkakaroon ng mga kaguluhan, mga kapatid. Ano po ang pinaka dahilan bakit ang isang community, barangay, bayan ay nagkakaroon ng mga kaguluhan? Mga kapatid, ang prinsipyo ng Diyos, once na ito ay nilabag ng tao, hindi pabor sa tao ang resulta nito. Sapagkat ang Panginoon, mga kapatid, siya yung nakakaalam ng lahat ng ikabubuti at maging ng ikasasama ng tao. Kaya nga ang Biblia, punong-puno ng encouragement para sa mabubuting bagay na dapat gawin. Ang Biblia din ay punong-puno ng warning para sa mga masasamang bagay na hindi mo dapat gagawin.
So kapag nilabag natin yung principle of God, principle of His righteousness, mga kapatid, laging mauuwi sa kaguluhan ang buhay ng tao. Kagaya po ng binabanggit dito ng Panginoon sa aklat ng Hebrews chapter 10, verse 30 hanggang 31. Ganito po ang sinasabi ng Panginoon. Sapagkat ating nakikilala yaong nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, at muli huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. So, sabi ng Panginoon, For we know Him that hath said, vengeance belongeth unto me. Ang paghihiganti ay sa Diyos lamang. So ito pong talatang ito ay ating himayin, mga kapatid. Niliwanag po ng Panginoon. Regardless of your feelings, reaction, kung ano man ang ating mga sentimiento sa buhay, mga grievances, ika nga. Pagdating po sa paghihiganti, mga kapatid, ang Diyos ang nagsabi na akin ang paghihiganti. Ito po ay tungkol sa paghihiganti sa masama. Pero kung may ginawang mabuti ang tao sa iyo at ginantihan mo ng tama, there's nothing wrong with that, mga kapatid. Walang problema doon. Ginawan ka ng mabuti at mas ginawan mo ng mabuti yung gumawa sa iyo ng mabuti, walang problema doon. Pero ang problema ay yung nagawan ka ng tao ng masama at ginantihan mo ng mas masama o kahit kasing sama lang ng ginawa sa iyo, mga kapatid, doon na tayo nakakalabag sa panuntunan ng Panginoon. Kaya sa mundo ngayon, mga kapatid, walang tigil ang paghihigantihan, mga kapatid, sa pamilya, pag may mga alitan, ganon. Sa mga political parties, mga kapatid, ganon din ang makikita natin practice. Gantihan dito, siraan doon, siraan dito. Pagdating sa mga bagay na dapat ay ikabubuti kung pagkakaisahan, ito ay nauuwi sa kaguluhan dahil sa paghihiganti. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, nagpakita siya ng example nung siya po ay inaalipusta doon sa krus ng Kalbaryo. Nakapako na siya sa krus, tinusok siya sa tagiliran, pinainom siya ng suka, mga kapatid. Kinurunahan siya ng tinik at hinahagupit po siya ng latigo. Ano ang salitang narinig na binigkas ng Panginoon? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So alam nyo, mga kapatid, yun po ay pagpapakita ng Panginoon ng ehemplo na sa Diyos ang paghihiganti, kasi yung ipinako nila sa krus, yun po yung humanity of Jesus Christ. Hindi yung Diyos ang ipinako sa krus. Kasi ang nature ng Diyos, Espiritu. John chapter 4 verse 24, God is Spirit. So how can you crucify God which is Spirit? So ang ipinako ng mga Hudyo sa krus ay yung humanity ni Jesus Christ. Humanity only of our Lord Jesus Christ. Hindi yung pagiging Diyos ang ipinako sa krus. Kaya, nung si Jesus Christ ay nakabayubay sa krus, bilang tao yun. At bilang tao, ipinakita niya yung
tamang attitude ng tao kahit nakakaranas ng kaapihan, oppression, mga kapatid, na kung tutuusin, pwede namang paghigantihan ng Panginoon lahat ng kanyang mga kaaway sa panahon na siya ay kinukrucify. Pero hindi niya ginawa sapagkat ang sabi ng Diyos, akin ang paghihiganti. Kaya sa kalagayan ni Jesus Christ bilang tao, ano ang binigkas niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yun po ay pagpapakita ng ehemplo sa lahat ng tao, kasama ka at ako, kapatid at kaibigan, na kung sakali man ay dumating tayo sa mga sitwasyon na may mang-aapi sa atin, maninira sa atin, i-anticipate na natin yan para hindi tayo masyadong nabibigla. Dapat meron tayong anticipation that we cannot please everybody. Kahit itong ganitong pangangaral, alam natin na ikabubuti ito, pero hindi ito ikinatutuwa ng lahat, mga kapatid. At anticipated ko yan bilang mangangaral, na regardless of your good intention, you cannot please everybody by preaching the truth, by preaching the gospel. Alam natin na ang epekto ng gospel is for the salvation of the humanity, of our souls. Sabi ng Romans 1:16, sabi ni Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So regardless of your good intention, dapat meron kang room to understand others, mga kapatid. Just in case hindi ka ma-appreciate, hindi ka maghihiganti. Just in case na ikaw ay persecute, hindi ka maghihiganti dahil ipinapatupad mo sa buhay mo yung sinabi ng Panginoon that vengeance is mine. Ang paghihiganti ay akin. So kung mayroong mga nakikinig ngayon na may mga puot kayo sa dibdib, galit, na inaakala nyo marahil para yan ay maibsan, ay mairaos nyo ang paghihiganti, nagkakamali po kayo. Marami ng mga taong naghiganti at ngayon pinagbabayaran nila at pinagsisisihan yung kanilang ginawa. May mga tao kasi na nag-aakala na liligaya lang sila kapag napaghigantihan nila ng mas masama yung taong gumawa sa kanila ng masama. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, kailanman wala pang naghiganti sa kanyang kaaway na naging totoong maligaya. Sapagkat ang tunay na kaligayahan, kapayapaan, ay sa pagpapatawad at pag-uunawa. Kaya si Jesus Christ, nung siya ay nakabayubay sa krus, siya ay nag-set ng example para sa ating mga tao, na kung ikaw man ay makaranas ng ganon, ay sasabihin ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Piliin natin lagi na tayo ay nasa side of God's righteousness. Kasi pwede naman nating gamitin yung ating freedom of choice to choose the good side instead of naandun ka sa bad side, sa evil side, mga kapatid. Kahit tama ka sa simula, once na naghiganti ka na sa masamang ginawa sa iyo, nalilipat ka doon sa evil side, mga kapatid. Halimbawa, sa simula ng problema, ikaw yung tama, dapat ma-maintain mo na tama ka. Through your emotion, reaction, mga kapatid, the way you handle situation, maintain your side. Kung ikaw ay nasa side of God's righteousness. Kaya nga, pati yung mga salitang bibigkasin mo, pipiliin mo. Dahil once na yan ay lumabas na sa iyong bibig, pwedeng yan ay ikabuti ng makarinig, pwedeng yan ay ikasama.
o ikalala pa ng sitwasyon. Kung naalala nyo yung aking binahagi sa inyo dati na it's about the 90-10 principle. Ito po ay patungkol sa pagpipigil sa ating mga reaksyon. Ano po itong 90-10 principle, mga kapatid? May kinalaman sa ating attitude. Yung 10%, yun lang ang kumakatawan doon sa situation. For example, problem. Ayan. Nagkaroon ka ng problema hindi mo inaasahan. That is only 10% of the whole situation or scenario na mangyayari. Ang 90% doon, halimbawa, yung anak mo, kasama mo sa mall, binilhan mo ng ice cream, at habang kayo ay naglalakad, natapon niya yung ice cream, o di nagkalat. That is only 10%, mga kapatid, na sitwasyon na hindi mo kontrolado. Wala kang magagawa, natapon ng anak mo sa mall. Pero the way you handle that situation, mga kapatid, the way you handle the situation, nasa kamay mo yon. 90% yon. Ano ba ang pwede mo maging reaction doon? Magagalit ka, papaluin mo yung anak mo doon sa mall, na makikita ng maraming tao dahil uminit ang ulo mo, dahil nagkalat na doon sa flooring yung binili mo sa kanya na ice cream, na andyan na yung nahiya ka sa mga tao, kaya yung reaction mo mas nagpahiya sa inyong mag-ina. So the way you handle situation is 90% yon. Ang laki, mga kapatid. Samantalang yung pagkatapon ng ice cream ng anak mo na hindi naman sinasadya is only 10%. Na kung nag-react ka at hinandle mo ng tama, na kumbaga yung emotion mo ang hindi po nang ibabaw, kundi nag-isip ka ng tama before you react, pwede naman. Anak, okay lang yan. Mag-request tayo doon sa janitor ng map, o di bilhan mo uli siya ng ice cream. Magkano lang naman yun? Let's say 50 pesos. So, pero pag pinalo-palo mo pa yung anak mo doon at pinagmumura mo dahil nainis ka kung ano-ano pa mga sinabi mo, pinagtinginan kayo ng mga tao, naging viral ka patuloy. Lalo na ngayon, uso na ngayon ang video, mga kapatid. So, yan po ay example lang about what I'm saying, mga kapatid, doon po sa 90-10 principle sa pag-handle ng ating mga situation sa buhay. Ganon din po yung sinasabi ng Biblia. Maaring may umapi sa'yo. Paano ka ba nagre-react kapag may nanira sa'yo? Kapag may taong nagsalita ng laban sa'yo? Paano ka ba nagre-react? Kung ikaw ay pinagwiwikaan ng masasama, mga kapatid, kung yan ay lalala o masusolve, nasa kamay mo yon, because 90% po yon, mga kapatid. Kaya yung mga tao na laging lapitin ng gulo dahil hindi nila kontrolado yung reaksyon. Ang hindi lang natin kontrolado ay yung sitwasyon, mga kapatid. Halimbawa, naglalakad ka, bigla kang nabunggo ng isang taong naglalakad rin. So, mamimili ka ng reaction dyan, mga kapatid. Pwede kang magalit, karapatan mo naman yon. Pero pwede ka namang umunawa, mga kapatid. Pwedeng hindi ka na magsalita at ngumiti ka na lang. O pwede rin mo, karapatan mo rin na pagalitan siya. Paano kung palaban din? Kaya the way we react to 10% situation, yan po ay 90% yung reaction mo. Ayan. Kaya yung paghihigante,
90% yan na nakakadagdag sa paglala ng problema o ng sitwasyon. Pagdating po sa ikabubuti o ikasasama ng isang tao. Kaya may mga tao na talagang iniraos nila, pinagplanuhan ang paghihiganti. O sige, napatay mo yung pinaghigantihan mo, pero kalaunan, mas matagal kang magsasuffer. Kaya nga marami ngayong mga nagsisisi sa kulungan dahil hindi nila napigilan ang kanilang bugso ng damdamin or galit. So lahat tayo ay may mga ganyang kwento, mga kapatid, sa ating mga kababayan. May mga time na hindi natin na iisip agad kung paano tayo magre-react. Yun ang nakalala sa problema, na sa halip, yung sitwasyon ay 10% lang naman na problema, naging 100% sa paglala dahil dinagdagan mo ng 90% na negative reaction, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. So sabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Huwag tayong tumulong sa Diyos para paghigantihan yung mga taong gumawa ng masama. Kaya ng Diyos ipaghiganti yung mga karapat-dapat bigyan ng hustisya, mga kapatid. Hindi lahat ng nasasaktan ay karapat-dapat bigyan ng agarang hustisya. Tinitimbang din ng Panginoon yung attitude ng tao. Purihin ang Panginoon. At tuloy tayo, mga kapatid. Sabi po dito sa aklat ng Mateo, kung titingnan po natin, Matthew chapter 5, karugtog ito ng beatitude na tinalakay natin kahapon. Sabi po dito sa chapter 5 of Matthew, verse 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga iskriba at mga fariseyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay at ang sinumang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay napapasapanganib sa kahatulan at ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, raka, o kasing kahulugan ito ng ulol, mga kapatid, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin at ang sinumang magsabi ulol ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Ayan. So mga kapatid, hindi pala lahat ng salita ay pwede nating banggitin sa tao. Dahil lang tayo ay highly emotional, mga kapatid. May mga consequences po yan sa buhay natin. At sabi po dito, kung hindi raw hihigit sa katuwiran ng mga Fariseyo. Alam niyo, ang mga Fariseyo, lagi itong nire-rebuke ng Panginoon because of hypocrisy. Nung si Jesus Christ ay nasa lupa, sa kanyang ministry, ang lagi niyang kalaban, sinasaway madalas, ay ang hypocrisy ng mga iskriba at mga Fariseyo. Ngayon, pag-aralan natin, ano ba kasi ang pinaggagawa nitong mga iskriba at Fariseyo? Bakit lagi silang sinasaway ng Panginoon? Ang mga iskriba at Fariseyo, mga religious people ito. Ang iskriba ay bihasa po yan sa kautusan. Ang Fariseyo, ganun din. Mga, kumbaga sa panahon natin ngayon ay mga doctorate degree ang mayroon sila pagdating sa theology. Pero bakit sila sinasabihan ng Panginoon na hipokrito? Ano ba ang mga ginagawa ng Fariseyo? Sila ay tumutulong, o ano naman ang masama, pastor, sa pagtulong? Sila ay gumagawa ng mabuti, o anong masama doon? Gumagawa sila ng mabuti. Sila po ay gumagawa ng mabuti para pabanguhin lamang ang kanilang mga pangalan. Ngayon, mga kapatid, marami ang gumagawa ng mabuti para pabanguhin ang kanilang pangalan,
mga kapatid. Pero hindi naman talaga sila totoong matulungin. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay makinig, mabuti at magsisi. Mga kapatid, humahanga ako doon sa mga tao na talagang likas na matulungin. Pero ngayon, alam nyo, tuwing mag-i-eleksyon, pansin nyo ba? Ang daming nagiging matulungin. Pero hindi naman talaga sila matulungin. Ang daming mapagbigay, pero hindi naman talaga sila ganon. And that is hypocrisy in the sight of the Lord. Pag sinabing hypocrisy, gumagawa ka ng mga bagay to make it appear na ganon ka, pero ang totoo, hindi ka ganon. For example, matulungin sa kapwa-tao, ano masama doon? Di ba wala? Wala naman masama sa pagtulong. Pero ang nagiging masama minsan ay ang motibo sa pagtulong. There's nothing wrong with helping the poor. Dapat naman talaga ginagawa natin yan eh. Pero sa tamang motibo. Expecting nothing in return. Yan ang tamang paggawa ng tama. Kasi pwede kang makagawa ng tama sa maling paraan. Sometimes we're doing good thing in a wrong way, in a wrong intention, mga kapatid. Ang dami ngayong namimigay ng ayuda kahit wala namang kalamidad. Eh di ba, tuwing may kalamidad lang naman dapat may ayuda. Tuwing may bagyo lang naman. Eh noon nga, naaalala natin, binagyo na't lahat-lahat, hindi pa nabigyan. Mga kapatid, binagyo na't lahat-lahat, dahil hindi nakalista, hindi nabigyan. Binagyo na yon. Ngayon, walang bagyo, walang lindol, pero may ayuda. Marami ang nagiging matulungin. Pero i-check natin ang motibo. Ano ba ang motibo mo? Bakit mabait ka ngayon? Bakit matulungin ka ngayon? Bakit gumagawa ka ng mabuti? Hindi yung mabuting gawa ang kini-question, kundi ano ang motibo mo. Kasi dyan ka ngayon i-check ng Panginoon, mga kapatid. Posible bang masayang ang ginagawa mong mga mabuti na bagay? Posibleng masayang yan sa mata ng Diyos. Dahil ang Diyos ang huhusga niyan, mga kapatid. Kaya mga kababayan, huwag tayong magpabulag sa mga mababait ngayon na may masamang intensyon sa atin. Maging matalino tayo. Ang daming matulungin ngayon na hindi naman talaga sila matulungin. Pero dahil may gustong makuha sa atin, nagpapakita ng pagiging mabait at matulungin to make it appear na sila ay mabuting tao, pero pagkatapos na makuha ang gusto, makikita mo ang tunay na kulay nila. So ang tawag nila dyan sa mundo ay budol, mga kapatid. So kaya yung mga Fariseo, mayroong mga modern Pharisees ngayon. Modernong Fariseo at Iskriba. Hanggat hindi raw natin higitan ang mga ginagawa ng Iskriba at Fariseo. Ano ba itong mga Iskriba at Fariseo? Sila po ay, sabi nga ng Biblia, nagbibigay ng limos sa mga tao. At marami ang binibigay nila. Kasi nga, itong mga Iskriba at Fariseo, sila ay mga capable na tao na gumawa ng mabuti para matulungan ang tao. Mga able sila na tao. Pero ang kini-question ng Panginoon sa kanila ay hindi yung kanilang pagtulong o paggawa ng mabuti, kundi ang kanilang motibo. Kaya sabi ng Panginoon, kayo mga Fariseo at mga Iskriba, kagaya kayo ng mga nitso. Kayo ay mga mapagpaimbabaw, ang mga nitso ay mapuputi sa panlabas, at sa loob ay mga bulok na buto. Ganyan nire-rebuke ng Panginoon ang mga Iskriba at Fariseo. Ang mga Iskriba at Fariseo ay nag-aayuno. Ano ang masama sa pag-aayuno? Wala, dapat nga lang nag-aayuno talaga ang mga Kristiyano. Pero ang pag-aayuno ng mga Fariseo ay para maging pakitang tao, to make it appear that they are godly, but they are not, mga kapatid. Kumbaga,
nagpo-portray sila ng isang karakter na hindi naman sila ganon. Kumbaga, artista, mga kapatid. Gumaganap sila ng karakter na hindi naman sila totoong ganon. That is hypocrisy sa mata ng ating Panginoon. So yan po, wag daw nating, o kumbaga, kung hindi natin hihigitan ang mga kabutihan ng Fariseyo, hindi raw tayo karapat-dapat sa Panginoon at sa kalangitan. Ang Fariseyo ay matulungin, ang Fariseyo ay madasalin. Anong masama sa pagdarasal? Wala. Kaya lang, ang motibo nila lagi ang questionable. Mga kapatid, yun po ang dapat nating maunawaan. Dapat lang na gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa, sa kapatid, sa magulang, sa kapamilya, sa komunidad, sa bansa. Pero ang tanong, ano ang motibo mo sa paggawa mo ng mabuti? I-prove mo yan sa Panginoon. Because your motive will be tested not by man, but by God. So maraming salamat mga kababayan, mga kapatid. Nawa ay may natutunan po kayo ngayong umaga. Patuloy tayong gumawa ng mabuti. Pero i-check natin ang ating motibo. Ano ba ang motibo mo? Kaya ka tumutulong dahil yung isang araw yung tinutulungan mo ay magagamit mo for your personal agenda. Ang pagtulong mo at paggawa ng mabuti, bagsak yan sa mata ng Diyos. Mabango ka lang sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, kagaya ka ng bulok na buto, kagaya ng nasa loob ng nicho na maputi, pero ang loob ay bulok na buto. And that is hypocrisy in the sight of the Lord. Check your motive by doing good and continue to do good if your motive is good. Mga kapatid, dyan ka ibibless ng ating Panginoon. Maraming salamat mga kababayan at sa ating pagtatapos, nawa ay kinapulutan nyo ng aral ang salita ng Diyos na ating ibinahagi sa umagang ito. Pagpalain kayo ng Panginoon and let us pray for our closing prayer. Panginoong Yesus, kami po ay dumudulog sa iyong harapan. Nagpapasalamat po kami sa iyong patnubay at gabay. Thank you for the wisdom na inimpart mo po sa amin together with our viewers and listeners. We pray, God, na ang aral na ito na aming ibinahagi, nawa ay maging strong foundation spiritually ng aming mga kababayan. Lahat ng mga nakaunawa ng iyong salita, akayin mo sa pagsunod sa iyong banal na kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang aming bansa. Pagpalain mo kami ng mga totoong leader na may totoong malasakit sa mga kababayan po namin. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang bawat pamilya. Pagpalain mo ang bawat komunidad. Ang topic namin ngayon, nawa ay mai-apply nila sa kanilang buhay, na ang mga kababayan po namin ay hindi maghihigantihan ng masama sa masama, kundi maghihigantihan kami ng mabuti sa mabuti. O kahit yung masama, inutos mo. Nating tandaan, mga kapatid, na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo.
Ang buhay ko ngayon payapa at mayroong kulay, pinatawad at binago mong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay ko.